What's up guys? Balik na naman muna tayo sa laot. Mag-pull out tayo dahil magkakarga ng tubo yung ating katabing birds. So kailangan nating mag-pull out para makapagparga sila ng tubo na itatayo ila doon sa dalampasigan sa kabilaan nitong GT. So antayin muna natin na makabalik sila bago tayo muling mag-duck. Ayan po yung tugboat assist nila, nakaantabay doon sa GT. So magdi-drifting muna tayo habang naghihintay sa kanilang pag pull out at tayo ay babalik sa GT port. So kung makikita natin po, yun po yung GT port na maliit ng Sarangani Energy Corporation na matatagpuan po dito sa Maasim, Sarangani. Yun po yung barge sa unahan na crane barge. Yun po yung nagtatayo ng mga tubo na malalaki na ginagawang poste para sa gagawing project na pantalan para po sa pag-unlad nitong kamanga. Kaya antayin po natin na makapag-loading sila ng tubo. Ay ayun na po, kasalukuyan ang niloloading ng shore crane yung tubo na gagamitin nila, and then pag pull out nila ay tayo naman ang papalit dyan, since critical na nga yung ating crudo, kukunti na lang, kaya napilitan pa rin tayong mag pull out kasi kailangan nila yan. Antayin-antayin na lang natin habang tayo nagdi-drifting. Panoorin na lang natin yung kanilang mga activities. Yun po yung tubo na mahaba na yan ay may haba po yung 45 meters. At doon po yan sa likuran nitong GT na yan. Yan po yung may crane barge. Yan po yung magtutusok niyan para unti-unting magkaroon ng poste. Yung ginagawang proyekto nitong isang kumpanya dito sa Kamanga. So antabayan na lang po natin itong tugboat para hilain niya yung kanyang barge at idalhin ang tubo doon sa kanyang crane barge. Medyo may katagalan pa ito bago matatapos. Abot pa raw ito ng 2 years. Kailangan ngayon pa lang nagsisimula. Kaya tayo yung tumutulong sa kanila na naghuhuling ng kanilang mga pangarga mula sa foreign vessel papunta sa shore. Ayan po, nakalambitin yung tubo na yan. Ito po yung Sarangani na yan, Energy Corporation. Ito po yung GT na kung saan tumatabi yung foreign vessel dyan para tayo ay mag-ship side loading para makuha natin ang mga pangarga at madadala natin sa port. Ayun po, may extra pa si Tatang, ang bilis oh. Sige Tatang, extra ka lang muna dyan balik tayo dito. Ayun, niloloading na po sa may barge yung mahabang tubo. Pag yan ay okay na, hihilain na po yan ng tugboat papunta dun sa kabila kung saan naroroon ang crane barge na magtutusok niyan doon sa dagat na may dalampasigan. So kunting is muna, pag sila ay naka pull out na, babalik na tayo para sa maneuvering para sa docking sa GT port. Yan lang po yung mga araw-araw natin na routine na trabaho sa ngayon dahil kalmada na yung panahon at naayos na rin ang katabi nating crane barge yung kanilang crane, kaya nagsimula na uli silang balik sa kanilang activities para sa kanilang operasyon. Ayun po, nailalapag na yung tubo
sa birds at antayin natin na hilain ng tagbot yan bago tayo dumikit. Ngayon po inaayos lang yung paglapag niya para hindi mahulog. At yung tagbot po ay dandahang lumalapit para ito ay hilain palabas ng GT port na maliit. Antabayan na lang natin at tayong papalit sa kanila kapag sila ay nakalabas na. Ito po yung makikita natin, inihila na po ng tagbot yung birds, so tayo po ay magmamaneuver dahan-dahan pabalik doon sa may GT. Habang sila ay lumalayo, tayo naman ay lalapit. So makikita natin dito, hinihila na ng tagbot yung kanyang birds. Tayo po ay didistansya lang sa kanila, iikot tayo ng konti. Ayan, bula pa nga yung propeller. So ito po, titingnan natin, iikot tayo sa kaliwa. Yun po ay nihila na niya ang kanyang tagbot. Nakadistansya tayo sa kanya. Ngayon po ay iikot tayo pa kaliwa para malapitan natin sila habang sila ay papalabas. Ngayon na po, ilahila niya na yung kanyang birds at makikita natin na ando na nga na kasakay na yung malahabang tubo na gagamitin doon sa pagtusok ng poste na yan doon sa may location ng port na itatayo dyan kung saan naroon yung crane birds. So balik tayo dito, ayan po, inihila na siya. Banti na tayo ulit. Habang palabas siya, tayo ay abanti na. Dahil nasa critical na yung crudo natin at tayo magbabangkiring. Nilahilan niya na yung kanyang birds. Sige lang bay, mauna ka bay, kay kami na may mapuli bay. Magka-hard port tayo bro. Ngayon, tutumbukin na natin yung GT port para tayo ay maka-atraka. Sige, bante, bante. Hard port. Ngayon na. Nandun si kabayan, no? Hila-hila niya na ng ganyang birds. Sige kabayan, kami na po yung fully. Midship. Malapit na siya doon sa kanyang crane birds. Tayo, sige, diretso na, diretso. Bante, bante. Up ahead.
Ang bilis ni kabayan. Humila, oh. Malakas yung kanyang taglot. So, approach na tayo mga idol. Secured na yan si kabayan. Hila-hila niya ang kanyang birds. Tayo naman ay tutumbukin na natin yung maliit na GT para tayo ay makapag-docking na rin. Ayan po. Tumbok na natin yan. Permi lang, permi, bante. So, hanggang dito na lang tayo guys. At tayo mag-atraka muna. Hindi man tayo basta makapag-cellphone pag malapit na. So, hanggang dito na lang muna tayo. Ayan po, bakante na yung GT4. Tayo na po yung papasok dyan. Kabayan, ingat na lang kabayan. Balik ka naman mamaya eh. Ayan po, idediretso na. Okay. Nandito na lang tayo bro. What's up? Maraming salamat sa panunood. Sana po ay ma-support niyo po itong aking personal vlog. Salamat po. Yan po yung Sarangani Energy Corporation. Yan po tayo sa GT Port nila Dumadaong. Magandang umaga na lang sa inyo mga kapatid. Steady. Perme, diretso.